Hindi ko akalaing mangyayari sa akin ang bagay na yon. Sa totoo lang, wala sa hinagap kong magiging bahagi ako ng isang kwento na parang mula sa panaginip o alamat. Sanay ako sa maingay na lungsod, sa mga abalang kalye ng Davao, sa tunog ng tricycle at busina ng jeep. Lumaki akong abala sa eskwela, kulang sa tulog, pero puno ang isipan ng mga pangarap. Hindi ako mahilig sa kababalaghan at hindi rin ako madaling maniwala sa mga kwentong ukol sa mga nilalang sa gubat, engkanto o mga diwata. Akala ko noon, ang mga kwento tungkol sa engkanto o diwata at mga nilalang sa gubat ay gawa-gawa lang para takutin ang mga bata o kaya'y panakot sa mga bisita para hindi sila basta-basta lumibot kung saan-saan. Lumaki akong naniniwalang may paliwanag ang lahat ng bagay, na kung may nawawala, baka naligaw lang. Kung may makakakita ng liwanag sa gubat, baka alitap-tap lang yun. Pero nagbago ang pananaw ko nang minsang magbakasyon ako sa baryong kinatitirhan ng abuela ko sa lugar ng Davao del Sur. Magandang araw, Miss Aya. Ako nga pala si Monica, pero mas kilala ako sa palayaw na Nika. 22 anyos ako nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Dekada 90. Kakatapos ko lamang ng kursong Mass Communication sa Universidad sa Lungsod. At habang hinihintay kong makahanap ng trabaho, minabuti kong umalis muna ng syudad at dumalaw sa aking lola Aping na nakatira sa sitio Malungon. Matagal na rin akong hindi nakakapunta roon. Ang huling beses na bumisita ko ay noong 9 gulang pa lamang ako. Mula noon, hindi na ako nakabalik pa, lalo na't naging abala kami sa buhay sa syudad. Todo kayod ang mga magulang ko para mairaos lang ang pang-araw-araw namin. Ako naman at ang mga kapatid ko, abala sa pag-aaral. Pero ngayong nakapagtapos na ako at may kaunting panahon para huminga, naisip kong magandang bumalik sa lugar ng aking ina. Ang sitio Malungon ay isang liblib na pamayanan sa paanan ng kabundukan ng Davao del Sur. Malayo ito sa kabihasnan, walang kuryente sa gabi, at kung gusto mong tumawag, kailangang maglakad ng mahigit 1 kilometro papunta sa kaisa-isang teleponong pampubliko sa barangay hall. Wala ring tindahan ng mga paborito kong pagkaing panlunsod. Walang kape sa baso, walang tinapay na may palamang tsokolate, at lalong walang sinihan. Pero sa kabila ng kawalan ng karangyaan, may kakaibang katahimikan sa lugar. Isang uri ng kapayapaang hindi mo mararamdaman sa syudad. Maaga ang gising ng mga tao roon. Gigisingin ka ng tilaok ng mga manok. Sabay tutulong ka sa mga gawaing bahay. Mag-iigib sa poso, magwawali sa bakuran, magluluto ng sinaing sa uling. At kung minsan, sasama sa taniman ng mais o gulay. Si Lola Apeng ay isang matandang babae na may matibay na katawan sa kabila ng kanyang edad. Sa tansya ko, nasa mahigit 70 na siya. Pero hindi mo makikita sa kilos niya ang paghina ng katawan. Maliksi pa rin siyang kumilos, magluto, maglaba, at magbunot ng sahig. Sabi nila, isa raw siyang mananambal, isang albularyang pinaniniwalaan ng mga taga-sityo na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga nilalang na hindi natin basta-basta nakikita. Hindi ako agad naniwala sa mga ganitong bagay. Para sa akin, si Lola ay simpleng matanda lamang na marunong sa halamang gamot at may malawak na kaalaman sa mga kasabihan ng matatanda. Pero habang tumatagal ako sa kanilang lugar, may mga bagay akong napapansin. Mga pangyayaring tila hindi maipaliwanag. Mga malamig na hangin sa gitna ng tanghaling tapat. Mga aninong lumalampas sa gilid ng aking paningin. At mga kakaibang pakiramdam na parang may matang palaging nakamasid.
Mag-iingat ka sa kakahuyan tuwing hapon. Paalala ni Lola. Isang gabi habang kami ay sabay na kumakain ng sinugbang isda at ginataang gulay. Hindi lahat ng nilalang rito ay masaya na may bumabalik. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Lola? Basta, huwag mong pabayaang masyadong maaliwalas ang loob mo kapag nasa likod bahay ka. May mga matang hindi mo nakikita, pero nakakakita sila sa'yo. Hindi ko na siya kinulit. Baka mas lalo pa akong kabahan. Sa isip ko, baka sinusubukan lang akong takutin ni Lola. Gaya ng matatanda sa lungsod na may paniniwalang hindi mo dapat sinasagot ang kidlat o hindi ka dapat lumalabas kapag kabilugan ng buwan. Pero nagsimula ang lahat ilang araw matapos ang payo ni Lolang yon. Maidagdag ko lang, Miss Aya. Magmula pagkabata, madalas na akong mapagkamalang artista. Hindi dahil sa gusto kong magpasikat, kundi dahil sa anyo kong tila kabaliktaran ng ugali ko. Maputi raw ako. Ayon kay Mama, nakuha ko yon sa lahi ng tatay niyang may dugong Kastila. Mahaba ang buhok kong itim na itim, tuwid at makintab kahit hindi inaayos. Malalim ang mata ko at ang labi parang laging may pulang natural na kulay kahit hindi pinapahiran ng kung ano. Maraming beses nang sinasabi sa akin na maganda ako mula sa mga teacher, mga kapitbahay, kaklase at pati na rin sa mga estrangherong minsang nadadaanan sa palengke. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, hindi ako sanay sa papuri. Hindi rin ako kailanman naging palalo. Lumaki akong tinuruan ni Mama na huwag ipagyabang ang taglay na ganda. Dahil sa dulo, ugali pa rin ang huhusga sa pagkatao mo. Sa eskwela, iwas ako sa gulo, iwas sa inggitan. Kung kaya ko, umiiwas ako sa atensyon. Mas gusto kong nakaupo lang sa gilid, tahimik lang na nagmamasid. Kaya nga't, hindi ko kailanman inisip na magiging dahilan ng kapahamakan ko ang bagay na hindi ko naman hiningi. Sa aming lugar, alam ko na kung paanong ang ganda ay maaaring maging parang kutsilyo. Mapanukso, mapanira, nakakaakit ng maling tao. Pero kahit papaano, sanay na ako sa mga mata ng tao. Sanay na ako sa selos ng iba. At sa mga bulungan sa likod ko. Ngunit sa baryong kinatitirahan ng abuela ko, ang mga matang nakatingin sa akin ay hindi basta tao. Sa mga unang araw ko pa lang sa sityo, naramdaman ko na ang mga sulyap. Hindi mula sa mga batang nakikipaglaro sa tabing ilog. Hindi rin sa mga matatandang nagbabantay ng kanilang taniman, kundi sa isang uri ng presensyang hindi ko nakikita pero nararamdaman. Parang sinisipat ang bawat galaw ko, parang sinusukat, parang may hindi natutuwa sa pagdating ko. Abay, ang apo ni Apeng yan, parang reyna ng lungsod, napakaganda. Biro ng isang ali sa amin habang namimili kami ng gulay ni Lola. Mabuti na lang, hindi siya suplada gaya ng iba, no? Segunda naman ang isa. Napangiti at napayuko na lang ako bahagya dahil nahihiya ako sa ganoong papuri. Pero sa kabila ng aking pagiging mapagkumbaba, pakiramdam ko'y may isang matang mas malalim ang tingin sa akin. Isang matang hindi kayang patahimikin ng simpleng pagyuko at hindi nakukumbinsi ng kabutihan ng puso. Hindi lang pala inggit ng kapwa ang dapat katakutan ng kagaya kong tahimik lang ang layunin. Sapagkat may mga nilalang sa gubat na marunong ding mainggit. At kapag sila ay naiinggit, hindi lang salita ang kanilang sandata. Makalipas ang 1 linggo mula nang dumating ako sa sitio Malungon. Mainit ang araw. Karaniwang gawain sa umaga. Mag-igib ng tubig sa poso, magsaing,
at maglinis ng paligid ang ginagawa ko. Tahimik ang mga araw, pero sa katahimikang yun, may kung anong gumagapang sa hangin. Hindi ko agad yun napansin, sapagkat sanay akong mag-isang gumalaw. Hindi ako pala reklamo, at mas gusto ko pang may ginagawa kesa nakatambay lang. Ikawalong araw ko noon, nang una kong maramdaman ang kakaibang bigat ng paligid. Mag-aalas 11 na ng umaga. Nakaupo ako sa silong ng bahay. Binibilad ang buhok habang nag-aayos ng ilan sa mga halaman ni Lola. Nang biglang humina ang ihip ng hangin. Pamilyar sa akin ang ganitong hudyat. Tila ba may bagyong paparating o may malakas na ulan. Ngunit nang tumingala ako, malinaw ang langit. Walang ulap, hindi mainit, ngunit hindi rin malamig. Isang uri ng katahimikang parang nilunok ang lahat ng tunog. Wala ang huni ng ibon. Wala ang langit-ngit ng kawayan sa likod bahay. Maging ang mga kulisap na karaniwang naririnig tuwing araw ay tila nabulagta. Napahinto ako nang maramdaman kong tila may nanonood sa akin. Paglingon ko, sa gilid ng malalabay na puno, sa dulo ng looban kung saan nagsisimula ang masukal na bahagi ng gubat, may aninong dumaan. Hindi yun hayop, at sigurado akong hindi rin tao. "Lola, kayo po ba yan?" Sigaw ko, pero walang sumagot. Sa takot ko, bumalik ako sa loob ng bahay. Binuksan ko ang mga bintana. Doon ko lang napansin, ang mga manok ni Lola ay nagsisiksikan sa isang sulok. Tahimik din. Para silang may nararamdamang hindi ko lubos maintindihan. Nang dumating si Lola mula sa kabilang dulo ng bukid, agad niya akong tinanong, "May nararamdaman ka ba, apo?" Tumango ako, bagaman hindi ko agad maipaliwanag kung ano. Bigla po kasing tumahimik kanina. Parang may dumaang ibang presensya. Hindi na nagtanong pa si Lola. Lumapit siya sa isang supot na nakasabit sa dingding. Kinuha ang isang maliit na bote na naglalaman ng langis. Pinahiran niya ng langis ang sintido at pulso ko. Ay, dito kasi, hindi lang tao ang marunong mainggit, apo. Lalo na kapag may bago. At hindi nila maintindihan kung bakit. Mas magaan ang loob ng iba sa'yo kesa sa kanila. Bulong niya habang marahang minamasahe ang balikat ko. "Ano pong ibig mong sabihin, Lola? Tao po ba?" "Hindi, isa siya sa mga tagabantay ng gubat. Matagal na siyang narito. Kilala siya ng matatanda, pero hindi siya basta nakikialam. Maliban na lang kung may makikitang mas makinang kesa sa kanya." Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi ko naman po sinasadyang masaktan. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin nang bigla siyang magsalita. "Hindi mo nga kailangang saktan. Minsan, sapat na ang iyong presensya kapag hindi nila natanggap na may mas maganda, mas bata, at mas bago. Nagagalit sila. At hindi galit ng tao ang galit nila. Galit na may hangin. Galit na may dilim. Marunong din silang mainggit. May mga inggitera ring diwata, gaya ng tao. Ngunit mas mabagsik sila." Kinagabihan, hindi na ako mapakali. Kahit nakahiga na ako sa banig, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kakapabaling-baling ko nga, may naulinigan akong tunog mula sa labas ng bahay. Mahihinang yabag iyon. Parang yapak ng tao, pero mas magaan, mas maingat. Marahan akong lumapit at sumilip sa bintana. Di kalayuan, kung saan tanaw ko ang gubat, nakita kong may isang liwanag roon. Mapusyaw na parang sinag ng buwan. Ngunit walang buwan ng gabing iyon. Doon sa liwanag, nakita ko ang isang figura. Isang babaeng may mahabang buhok, nakalugay. Suot niya ang isang damit na yari sa berdeng tila, animo yari sa dahon ng kawayan. Nakatayo siya sa pagitan ng mga puno.
hindi gumagalaw. Sa isang iglap, tumingin siya sa akin. Mula sa malayo, ramdam kong diretso sa mata ko ang kanyang tingin. Wala akong naramdamang galit. Wala ring kabutihan. Ang tingin lamang ng kanyang titig ay mapangutya. Para bang sinasabi niyang hindi ako karapat-dapat na ako'y saling tao lamang sa lugar na kanyang pinaghaharian. Ilang sandali pa'y nakaramdam na ako ng kaba. Dahil roon ay napaurong ako, napapikit. Pero nang muli kong silipin ang bintana, wala na siya sa kinaroroonan niya, maging ang liwanag na nakikita ko kanina. Pero ang bigat sa dibdib ko, naroroon pa rin. Simula noon, gabi-gabi na siyang nagpaparamdam. Minsan sa panaginip, minsan sa anino ng mga punong kahoy. At bawat araw, mas lumalalim ang pagod ko, mas bumibigat ang hangin tuwing ako'y nag-iisa. Hindi ko alam kung ano ang kasalanan ko sa kanya. Lalong hindi ko alam kung bakit ako ang napili niya. Gayong may iba namang magagandang nakatira sa baryong yun. Basta't ang alam ko lang, hindi ito simpleng inggit ng kapwa babae. Isa itong inggit na hinubog ng daang taong pag-iisa sa gitna ng gubat. Magmula noong gabing nasilayan ko siya, nagsimula na ang panibagong yugto ng aking pagdalaw sa baryo nila Lola. Isang yugto ng tahimik na pananakot, ng mga palihim na paninira, at mga pagpaparamdam na hindi ko agad naunawaan. Ang unay dumaan ang hindi ko halos napansin. Isang umaga, paggising ko, may munting pantal sa pisngi ko. Akala ko'y kagat lang ng langgam o baka lamok. Pinabayaan ko lang yun. Ngunit ng sumunod na araw, kumalat ito. Mula sa pisngi ay umabot hanggang sa leeg, sa batok, hanggang sa bahagi ng noo. Hindi naman makate, ngunit mainit, parang niluluto mula sa loob. Nang makita ito ng aking abuela, agad niya akong tinanong, "Nika, apo, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Anong nangyarit? Naging ganyan ang itsura mo?" Doon ko nga lang naalala na magmula nang makita ko ang diwata sa gilid ng gubat, hindi ko pa iyon nasasabi sa aking abuela. Tila ba biglang nawala sa aking isipan na ipaalam kahit kanino ang pangyayaring yon. Marahan akong napatango at doon ko na isiniwalat ang lahat kay Lola Aping. "Hindi niya gusto na hindi mo siya pinansin. Hindi kagat iyan, iha. Hindi rin sakit. Paninira ang nasa mukha mo," sabi ni Lola, sabay abot ng bote na may langis. Inamoy ko ang langis. Matapang ang amoy nun. Hinaluan ito ng dinikdik na dahon, ng sambong at pinigang katas ng tanglad. Pinahira niya ang aking balat, sabay bulong ng orasyon. Hindi ko yon maintindihan. Tila lumang wika, na palihim na minana ng mga tulad ni Lola. "Pag tumagal pa, sasakupin yan ang buong mukha mo. Gusto niyang sirain ang iyong ganda, apo. Ito na nga ba ang kinakatakot ko? Malakas talaga ang kutob kong kinaiinggitan ka ng inggiterang diwatang yon," ani ni Lola matapos niya akong lapatan ng langis sa katawan. At gano'n na nga ang nangyari. Linggo-linggo, may bagong anyo ng paninira ang diwata. Minsan, parang mga butlig sa paligid ng mata na kalaunan ay namumulat lumalaki. Sa ibang araw, tila panlalabo ng mga mata. Hindi ko na mabasa ang mga letra ng aking sariling sulat. May mga araw din na tila gumuguho ang lakas ko. Parang tinutunaw ng init mula sa loob ang aking balat. Isang gabi nga, habang nagsusuklay ako sa salamin, napahinto ako. Napansin ko ang balat sa kaliwang bahagi ng aking pisngi. Naninilaw iyon. Pati ang labi ko'y nagbago ng kulay. Naging tuyot, namumutla. Ang dati kong kinang, tila ba ninanakaw ng kung sino. Napaiyak ako. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito sa akin.
Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako pumupunta sa gubat. Hindi ako sumasagot sa kanyang mga panaginip. Hindi ko siya inaaway. Ngunit tila mas lalong ikinagagalit ng diwata ang aking pananahimik. Sa isang panaginip, kinausap niya ako sa wakas. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking punong kahoy. Mahangin, malamig. Nakasuot siya ng damit na gawa na naman sa hibla ng dahon. Ang buhok niya'y umaabot sa baywang, nangingintab sa liwanag ng buwan. Hindi kita ginagalaw noon, ngunit pinipilit mong manatili. Wika niya sa malamig na boses. Hindi ako nakikipag-agawan. Nais ko lang bumisita sa aking abuela. Wala akong balak agawin ng kahit anong hindi akin. Sagot ko sa diwata. Pero naririnig ko sila. Naririnig ko ang papuri nila sa'yo. Pati ang hangin, bumubulong ng ganda mo. Kahit ang ilog, nakatingin sa'yo. Lahat sila'y nakatuon ng atensyon sa'yo. Nanlilisik ang mga matang sabi niya, pero malamyos pa rin ang kanyang boses. Lumapit siya sa akin. Sa panaginip, hindi ako makagalaw. Parang may mga ugat na humawak sa aking paa. Hindi mo kailanman malalasahan ang paghangang para sa akin. Ako ang diwata ng kagubatang to. Walang sino mang dapat tanghaling pinakamaganda, kundi ako lang. Sa puntong yon, mas naging nakakatakot na ang kanyang itsura. Nawala na ang napakagandang anyo niya. Naging isang nakakatakot ito na hindi ko lubos maipaliwanag. Sa sobrang takot na bumalot nga sa akin, napabalikwas ako ng gising. Basang-basa ako sa pawis, nanginginig ang aking mga kamay. At nang tumingin ako sa salamin, may bagong marka sa ilalim ng aking mata. Isang guhit na tila sugat ng pakpak ng insekto. Mula noo, bumaba ito hanggang pisngi. Tila pilat. Hindi masakit, pero naroon na. Ang mismong mukha ko, kinakalawang ng isang galit na hindi ko inaasahan. Isa-isang kinukuha ng diwata ang aking ganda. At sa bawat araw, may bahagi sa akin ang tila nawawala. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging tanong ko ay, hanggang saan ang kaya niyang sirain? At hanggang kailan ko siya kakayanin? Hindi ko na kayang itago. Sa loob ng 2 linggo, halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Bihira na rin ako makapagsuklay. Sapagkat ang dating makinis kong balat ay puno na ng peklat at pasa. Tila may mga bakas ng kagat ng alupihan at galis ng panahon. Ang dating kinang sa mata ko, tila napalitan ng takot at pagod. Minsan, hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin. Hindi ito sakit ng katawan. Alam ko sa sarili ko. Hindi ito gawa ng tao. Isa itong paninira ng isang nilalang na may kapangyarihang lampas sa abot ng pangunawa. Hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang lahat. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tanghaling walang hangin, lumapit si Lola sa akin. Hawak niya ang isang maliit na basket na puno ng tuyong dahon, luyang dilaw at itim na uling. Tahimik niya itong inihain sa harap ko at tiningnan ako ng diretso. Panahon na para bumisita ka sa matandang nasa kabilang sapa. Matanda po. Siya ang pinakamatandang albularyo. Sa gilid ng sityo, hindi na siya lumalapit sa tao. Pero kung siya ang hihinga ng gabay, baka may matutunan ka. Hindi laban ang kailangan mo, apo. Pag-unawa, pasensya ka na. Hindi kita maaaring gamutin. Magkadugo tayo. Alam mo naman yun, di ba? Kaya nga, sa lungsod kayo tumira ng mga magulang mo. Alam ko po, Lola. Naiintindihan ko po. Pagsang-ayon ko sa kanya. Hindi man kasi ako lubos naniniwala sa mga kasabihan nila o mga paniniwala. Nere-respeto ko kung ano man ang sinasabi ni Lola. At ayon sa kanya,
Hindi maaaring gamutin ng isang albularyo o albularya ang kung sino mang kadugo nila na sinasalbahe ng ibang nilalang. Hindi sila maaaring makialam dahil kapag nagkataon, mababaliktad ang pangyayari at magiging sumpa ang simpleng problema lang. Kinabukasan, madaling araw pa lang, lumarga na kami. Lakad, tapak sa mabatong sapa, at akyat sa damuhang halos humahapdi sa binti. Tahimik lang si Lola Aping, at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang unti-unting pagbigat ng paligid. Iba ang simoy sa lugar na yon, hindi basta-basta pinapasok ng kung sino lang. Ang mga ibon ay hindi kumakanta. Ang mga sanga ng kahoy, tila nakayuko. At sa dulo, isang kubo ang nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng balete. Doon namin naabutan ng isang matanda. Kulubot na ang balat, maputi ang mata, ngunit buhay ang tingin. Tapos na ang panahong magtago ka. Bulong niya, kahit hindi ko pa siya tinatanong. Tinawag niya akong lumapit. Nang hawakan niya ang aking kamay, tila lumipat sa kanyang init ng katawan ko. Sandali siyang pumikit. Hindi ka niya sinasaktan dahil masama kang nilalang. Sinasaktan ka niya dahil may bahagi sa'yo na muling nagpapaalala sa kanya ng kung sino siya noon. Hindi ko agad naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Bago siya naging diwata ng kagubatan, tao rin siya. Maganda, matalino, pinupuri, pero nasaktan, niloko at iniwan. Kung kaya pinili niyang kalimutan ang kanyang sangkatauhan. Pero bakit ako? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Dahil dala mo ang alaala ng kanyang nakaraan. At yun ang ayaw na ayaw niyang makita. Napaupo ako sa lupa habang ang matanda ay kumukuha ng dahon ng apog at sinindihan. Ang usok ay umaalingasaw. Mapait ang amoy. Sinimulan niyang bulungan ng usok, saka itinutok sa aking muka. Sapat na ang takot o paglayo. Kailangan mong humarap. Kailangan mong makipag-usap. Sa ilalim ng buwan, pumunta ka sa gilid ng ilog. Mag-isa. Dalhin mo ito. Kung papayag siyang makinig, ilapit mo ito sa kanya. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na butil na gawa sa pinatigas na dagta. Paano kung hindi siya makinig? Kung puso niya'y tuluyang naging bato, ikaw na ang kailangang pumili kung mananatili o lalayo ka. Kinagabihan ng araw na yun, habang tahimik ang buong baryo, bumalik ako sa gilid ng ilog. Ang tubig ay kalmado at sa ilalim ng liwanag ng buwan, dumating ang diwata. Ang kanyang anyo ay parang hinugot sa ganda ng kalikasan. Ngunit ang mga mata niya, naroon pa rin ang galit, lalong-lalo na ang labis na pagkainggit. Hindi ako lumapit, hindi rin siya gumalaw. Ikaw na lang ang magsalita. Wika niya, malamig. Hindi ko gustong agawan ka ng kahit ano, pero hindi ko kayang mabuhay na unti-unti mong pinapatay ang sarili ko. Sagot ko, humigpit ang hangin. Napahawak ako sa butil ng dagta. Inilapit ko iyon sa dibdib ko. Kung may kirot ka pa sa puso, ipasa mo sa akin. Mas mabuti nang ako ang magdala kaysa patuloy mong sirain ang sarili mo at ang mga tulad kong wala namang laban sa galit mo. Dagdag ko, sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-urong ng kanyang mata. Parang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang kababaang loob. Hindi lahat ng kagandahan ay para sa'yo at hindi rin lahat ng sugat ay para sa akin lamang. Wika niya, lumapit siya, marahan. Tinignan niya ang butil sa aking kamay.
sa kadahan-dahang hinipan. Sa pag-ihip niya, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Sa isang iglap, nawala ang bigat sa dibdib ko. Kasunod nun ay ang paglaho niya na parang usok sa hangin. Nang sumunod na araw, pagtingin ko sa salamin, unti-unti nang nawawala ang mga pilat sa mukha ko. Parang ibinalik ng hangin ang dati kong anyo. Ngunit hindi na ako tulad ng dati. Mas malalim na ang pagkaunawa ko. Pagkatapos ng gabing yun sa ilog, tahimik akong bumalik sa bahay ni Lola. Walang usapan, walang paliwanagan. Hindi ko rin alam kung tapos na ba ang lahat o panimula pa lamang ng isang mas mabigat na kabanata. Ngunit isang bagay ang sigurado, may nabago sa akin, sa hangin at sa paligid. Nang mga sumunod na araw pa, hindi na ganun kabigat ang katawan ko. Wala nang lagnat, wala nang malalim na pasa, at ang mga pilat sa mukha ko, tila lumalabo na. Hindi pa man tuluyang nawawala, pero hindi na sila mukhang galit, parang peklat na tinanggap na ng balat ko. Si Lola Aping naman, na dati ay laging nasa tabi ko, ngayon ay tahimik na lamang akong pinagmamasdan. Wala siyang ibang sinabi, kundi isang mabigat na, "Salamat, Apo, at hindi mo siya nilabanan." 2 linggo pa akong nanatili sa baryo nila Lola Aping, bago ako nagpasyang muling bumalik na sa syudad. Bitbit ang mga pasalubong, ilang pinatuyong dahon at halamang gamot mula kay Lola, at isang uri ng katahimikan sa dibdib. Parang tubig na kayang huminahon matapos ang bagyo. Pagbalik ko sa syudad, nagkaroon din agad ako ng trabaho at pinagpatuloy na ang buhay ko. Pero hindi na ako gaya ng dati. Oo, bumalik ang ganda sa mukha ko. Pero hindi na ako sanay titigan ang sarili ko sa salamin. May nararamdaman kasi akong kakaiba sa likod ng bawat refleksyon ko. Minsan, habang nagsusuklay ako, napapansin kong humihinto ang oras. Parang nabubura ang tunog sa paligid. Tila may aninong dumadaan sa gilid ng mata ko. Hindi malinaw, pero naroon. Hindi ako natatakot. Hindi rin naman ako kampante. May mga gabi ring nananaginip pa rin ako. Ngunit iba na. Nakatayo pa rin siya sa gilid ng ilog. Pero hindi na galit ang kanyang mga mata. Malungkot. Tila namimighati. Minsan, umuupo siya sa bato at hindi nagsasalita. Sa panaginip, hindi ko siya kinakausap. Basta't naroon lang kami pareho. Tahimik, nagbabantay sa isa't isa. Parang 2 babae na parehong nasugatan ng parehong dahas. At ngayon, hindi na kailangan magsigawan at mag-inggitan para maunawaan. Miss Aya, hindi ko masasabing tuluyan na akong pinalaya. At hindi ko rin masasabing may utang na loob ako o natutunan lang tanggapin ang hindi ko kayang ipaliwanag. Pero ang engkantong yun, ang diwata ng kagubatan, hindi ko alam kung kaaway ba o alaala. Pero ngayon, dala ko siya kahit saan. Sa bawat pagtingin ko sa ilog, sa damo, sa anino, o sa sarili kong muka, baka may bahagi sa akin na kanya na rin. At baka, sa kanya, may naiwang bahagi rin ako. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin. May ilan, kailangang hayaang manatili para wag kalimutan ang pinagmulan ng ating katahimikan. At sa bawat pagbangon ko sa umaga, ang tanong ko lang, buhay pa ba siya sa gubat o bahagi na rin siya sa akin? Iyon na ang huli. Hindi na ako muling bumalik sa sitio Malungon. Si Lola, makalipas ang ilang taon, pumanaw ng payapa.
Bit-bit ang maraming lihim na hindi na niya ipinasa kahit kanino. Ako na lang ang naiwan na may alam ng buong pangyayari. Ako na lang din ang nakakakita ng mga senyales, ng mga aninong dumarampi sa balat ng gabi, ng mga bulong na hindi galing sa hangin. Minsan, tinatanong ko nga ang sarili ko kung totoo ba talaga ang lahat. Baka bunga lang ng lagnat, ng takot, ng imahinasyon. Pero sa tuwing sumisilip ang mga mata ko sa bintana, tuwing hating gabi, nakikita kong kumakaway ang mga dahon, kahit walang hangin. At doon ay naaalala ko, hindi ito guni-guni, hindi ito katahang isip. Ito ay nangyari talaga, at hindi lang ito basta kwento. Ngayong kasalukuyan, Miss Aya, ako ay isang guro sa mataas na paaralan dito sa syudad. Tahimik na namumuhay, pero mapanlikha pa rin ang isip. Paminsan-minsan, may estudyanteng lumalapit sa akin. Mga nagtatanong tungkol sa mga laman ng gubat, engkanto, diwata, at palagi ko lang silang pinapangiti at sinasabing, nagpapaniwala kayo sa mga ganyan. Kwento-kwento lang yan ng matatanda. Pero sa ilalim ng aking boses, may isang paalala akong naisabihin sa lahat na kung sakaling mapadpad kayo sa isang lugar na tila masyadong tahimik, kung saan ang mga ibon ay hindi kumakanta at ang mga halaman ay tila nakatingin sa inyo, kung may maramdaman kayong lamig na hindi kayang ipaliwanag o amoy ng bulaklak na wala namang pinanggalingan, kung sa panaginip ninyo'y may babaeng nakaupo sa tabi ng ilog, nakalugay ang buhok at hindi nagsasalita, huwag na ninyong lapitan, huwag ninyong tawagin, at huwag ninyong ikwento ang nakita ninyo sa kahit sino. Dahil baka marinig niya, at kapag narinig niya kayo, baka isa rin kayo sa kainggitan niya. Dahil kahit na ibang nilalang sila, marunong din silang mainggit gaya ng tao. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento ko. Naway kapulutan niyo ito ng aral. Muli, ako si Nika ng Davao City.